Umagang kay ganda, it's another blessed Tuesday to praise the Lord. Mga ka-faith, kung ano man ang gagawin mo sa araw na ito, saan ka man pupunta, don't forget to take the name of Jesus with you. At siguradong ang araw mo ay sasaya, ang buhay mo ay gaganda pag si Jesus ang kasama. Tara, mag-devotion muna tayo, kapatid. Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, na kasama na si Jesus ang kasama na. Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Take it and wherever you go. Precious name, oh how sweet, hope of birth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Take the name of Jesus ever as a shield from every snare. If temptation round you gather, breathe that holy name and pray. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name of Jesus, how it thrills our souls with joy. All the favor of the Father, in His name we may enjoy. Precious name, oh how sweet, hope of birth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet, claim His victory over evil and the enemy defeat. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng hymn na ating napakinggan. Take the name of Jesus with you. Sa iba, ang title po ng hymn na ito ay Precious Name na matatagpuan sa The United Methodist Hymn number 356. At yan po ang ating hymn for today. At muli po nating tunghayan, ano po ba ang story behind the song? At ano ba ang mensahe ng Lord para sa atin mula sa awit na ito? Nais ko pong basahin ang pagbabatayan ng ating maikling pagbubulay-bulay mula sa Philippians chapter 2 verses 9 to 11. Ganito po ang sabi niya. Therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord,
to the glory of God the Father. Amen. Sa wikang Tagalog, ganito naman po ang sabi niya. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon na ikinululuwalhati ng Diyos. Amen. Jesus, the most powerful name, ang pinakamakapangyarihang pangalan sa langit at lupa. Kaya naman kapag may kakilala tayong Jesus, ang pangalan, gano'n na lang ang expectation natin. O, Jesus pa naman ang pangalan mo. Dapat ganito or dapat ganyan. Ilan sa mga testimony ng kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon ay ipinahayag ni Lydia Baxter noong kanyang isinulat ang imnong Take the Name of Jesus with You noong 1870. Si Lydia Odell Baxter ang sumulat ng hymn na ito. Siya ay ipinanganak sa New York. Nagpasimula ang kanyang pananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ng pangangaral ng isang Baptist missionary na kung saan tumulong pa siya at ang kanyang kapatid sa pagtatatag ng isang Baptist church doon sa Petersburg, New York, kasama nga ang kanyang kapatid. At isa sa masipag na Sunday school teacher, itong si Baxter. Pagkatapos ng kanyang kasal, siya ay lumipad sa New York City na kung saan ang kanyang tahanan ay laging bukas para sa mga mangangaral, ibanghilista at mga manggagawang Kristiyano. Bagamat isa siyang imbalido or bedridden sa halos buong buhay niya, hindi ito naging hadlang upang siya ay magpatuloy sa pag-aaral ng Biblia at pagsusulat. Sa gitna ng kanyang kalagayang pisikal, naging tagapayo at inspirasyon siya para sa marami. Ang sabi ng isang hymnology sa kanya, her friends used to say that a visit to her sick room was not so much to give her encouragement and comfort as to receive some buoyancy for their own spirits. Ang kanyang mga kaibigan ay nagsasabi na ang pagbisita nila sa kanyang silid habang siya ay mayroong karamdaman ay hindi gaanong nakapagbibigay ng lakas ng loob at aliw sa kanya, kundi sila na dumadalaw ay nakakatanggap ng kaunting kasiglahan para sa kanilang spiritual na buhay. Si Lydia Baxter was a bedridden invalid for most of her adult life. Yet people who were depressed came to visit her in order to lift their spirits. Yung mga Kristiyanong leader ay madalas na dumadalaw sa kanya upang manalangin at mag-Bible study. At gustong-gusto ni Lydia ito na mag-aral ng salita ng Diyos at nagkaroon ng espesyal na kagalakan sa kanyang puso ang pag-aaral ng kahulugan ng mga pangalan sa kasulatan. Ngunit para sa kanya, ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan ay ang pangalan ni Jesus. The name above all names was the name of Jesus. Kapag tinatanong siya kung paano siya nananatiling masayahin sa kabila ng kanyang kalagayan, ang lagi niyang sagot sa wikang Ingles, ang sabi niya ay ganito, I have a very special armor. I have the name of Jesus. When the tempter tries to make me blue or depressed, I mention the name of Jesus, and he can't get through to me anymore. When I feel badly and wonder if I could ever enjoy a good night's sleep again, I take the name of Jesus and ask him to give me the soothing balm of his presence. He does, and I soon draft off to sleep. Amen. Her special relation with the Lord, with the Savior, led her to write several hymns. At nung si Lydia nga ay 61 years old na, she wrote this testimony of her life, Take the Name of Jesus with You. Sa Biblia po, mababasa natin kung paano ang mga alagad ng Panginoon ay binigyan ng kapangyarihan na magpagaling at magpalayas ng mga inaalihan ng demonyo gamit ang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, at maging sa panahon natin ngayon, by the power of Jesus' name, we cast out ang mga gawa ng kaaway. In Jesus' name, we declare victory or blessing na siyang mangyayari sa atin. Sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus Kristo, nakakadama tayo ng kapayapaan sa gitna ng takot. Nakakaranas tayo ng kalakasan sa gitna ng ating kahinaan. When we declare in Jesus' name, yung mga pusong gusto ng sumuko at bumitaw, muli ay nagkakaroon ng pag-asa. When we declare in Jesus' name, we experience God's comfort, God's victory, God's blessing. Ang anumang takot, ang anumang pangamba, ang anumang kawalan ng pag-asa ay napapalitan ng kapayapaan,
ng kagalakan, ng pag-asa, ng katiyakang naandyan ng Panginoon kasama mo. Yan po ang naranasan ni Lydia Baxter. Kaya sa gitna ng kanyang kalagayan, pisikal, patuloy na ang buhay niya ay naging pagpapala at inspirasyon sa marami. Imbis na siya yung i-encourage at i-motivate ng mga bumibisita sa kanya, habang siya ay nasa banig ng karamdaman, siya pa ang nagiging source ng spiritual strength ng mga taong dumadalaw sa kanya. Anong sekreto niya? Ang sabi niya noong siya ay tinatanong, I take the name of Jesus with me. Ang sandata ko ay ang pangalan ng Panginoon. Every time na naiisip niya ang kanyang kalagayan, tuwing siya ay nalulungkot, she will just mention Jesus' name. At ang kalungkutan, ang takot, ang pangamba ay naglalaho. Ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon ang nagbibigay sa kanya ng espesyal na kalakasan at kagalakan upang magpatuloy sa buhay anuman ang kalagayan. Mga kapatid, there is a power in Jesus' name. Sa tuwing tayo ay nangihina, sabihin mo lang, in Jesus' name, pagkalooban mo ako ng kalakasang kinakailangan ko upang mapagtagumpayan ko ang buhay na ito. Sa tuwing hindi mo na alam ang iyong gagawin sa dami ng pagsubok, just whisper a prayer. In Jesus' name, tulungan mo akong malagpasan at mabigyan ng solusyon ng mga problemang kinakaharap ko. Kapag ikaw ay nababalot ng takot, just shout it out in Jesus' name. Kapatid, anuman ang kinakaharap mo, saan ka man naroroon, just take the name of Jesus with you. Amen and amen. Manalangin tayo. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, na patuloy na nagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan. Pinupuri namin ang ngalan mong banal at dakila sa lahat. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itinataas sa aming mga buhay. Tunay na kay dakila mo, Panginoon. Tunay na kay buti mo, Panginoon. At wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon, sa amin. Salamat, O Diyos, sapagkat sa tuwing na nararanasan namin, Panginoon, ang pagpapala at ang pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong pangalan na sa tuwing ay aming sasambitin, makakaasa kami, Panginoon, na ikaw ay laging naandyan para kami ay abutin. Na sa tuwing kami ay nalulungkot, nangihina, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong pangalan, kami, Panginoon, ay muling lumalakas. Binibigyan mo ng panibagong kalakasan. Panginoon, maraming salamat po sapagkat meron kaming pinapanghawakan ang iyong mga pangako na sa bawat anak mo na tatawag, dudulog at mananampalataya sa iyo, hindi po kami mabibigo. Hindi mo kami iiwan, Panginoon, na nangungulila at nag-iisa. Salamat, Panginoon, sa katiyakang lagi kang naandyan, tumutugon at dumidinig sa aming mga panalangin. Lord, pagpalain mo kami sa araw na ito, ang mga kapatid ko na dumudulog sa iyo. Marami po kaming kahilingan, marami po kaming mga idinudulog panalangin sa iyo. Hindi pa man binibigas ng aming mga labi, Lord, nalalaman mo na. Lord, in the name of Jesus, anumang idinudulog ng mga kapatid kong panalangin sa oras na ito, tugunin mo po sila sang-ayon sa iyong mabuting kalooban. We declare healing in Jesus' name sa mga kapatid na mayroong karamdaman. We declare provision in Jesus' name sa mga kapatid, Panginoon, na ngayon ay hirap financially, na matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ikaw ang aming Jehovah Jireh na magkakaloob. We declare in Jesus' name na ikaw ang magpapala sa kanila na merong mga pinagdaraanang mahigpit na pagsubok at hamon sa buhay. Wisdom, Panginoon, karunungan sa bawat desisyon na gagawin. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga anak nyo, Panginoon, na sa inyo ay tumatawag. Tugunin mo po kami sa aming mga panalangin. Sa sandaling ito, Panginoon, hindi rin po namin kinakalimutan na ipanalangin sa iyo ang kalagayan ng aming mga bansa at mga karatig bansa. Lalo higit, Panginoon, ang mga bansa na kung saan ay nagaganap yung mga gera, Panginoon. Lord, sa pangalan ni Jesus, ikaw na Diyos ng lahat ng bansa. Panginoon, ikaw ang Diyos na may-ari ng mundong ito. Idinadalangin namin, Panginoon, na magwakas na matapos na ang mga digmaang ito. Patuloy ka pong mangusap, kumilo sa buhay ng mga leader ng mga bansa, Panginoon, upang pakanaisin pa rin po nila, Panginoon, ang pagkakaisa, ang malasakit sa kapwa-tao, Panginoon. I-desire na rin, Panginoon, nila yung peace, Panginoon,
Dalangin ko po ang mga bata, ang mga magulang, Panginoon, na naapektuhan ng digmaang ito, Panginoon. Abutin mo po sila ng iyong tulong, Panginoon. Patuloy ka pong gumamit ng mga maraming tao upang maging kasangkapanan mo upang sila ay matulungan. Muli, Panginoon, kung papahintulutan mo sa pangalan ng Jesus, ang digmaang ito ay magwawakas. Ang digmaang ito, Panginoon, ay magtatapos. Salamat, Panginoon, pagpalain mo rin ang aming bansa, ang mga leader namin, Panginoon. Maging ang aming iglesia, Panginoon, sa lahat ng aming mga ministeryo at gawain, patuloy, Panginoon, na ikaw ang maitaas at mapapurihan. Maraming salamat, O Diyos, kay buti mo sa amin. Salamat sa paalala ng iyong mga salita, sa kapangyarihan ng iyong salita na patuloy na nag-i-empower at nag-i-inspire sa amin para patuloy pang maging mabuting Kristiyano. Samahan mo po kami sa araw na ito. Sa lahat ng aming gagawin, ikaw lamang po nawa ang mapapurihan namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid, sa inyong pakikinig at pagsama sa akin sa ating morning devotion. Nawa po kayo ay napagpala ng salita ng Diyos na ating napakinggan. At syempre po binabati ko yung mga kapatid natin na nagsa-celebrate ng kanilang birthday at anniversary today. Kung birthday niyo po at anniversary, happy birthday, happy anniversary. God bless you po kung sino man po kayo. Kung kayo po ay napagpala at gusto niyo pong mag-share ng blessings sa ating church, nariyan po sa ibaba ang ating bank account and GCash account na kung saan maaari niyo pong i-deposito ang inyong mga kaloob. And please don't forget to like and share this video para marami pang kapatid, kapamilya, kapuso ang makaparinig ng mabuting balita ng Panginoon. And again, thank you so much everyone. See you again next Tuesday and every day. God bless!